Everybody stand please. Balik ta sa pagpanindog. Let's open our Bibles. Genesis chapter 8, verse 15 down to verse number 22. Genesis chapter 8, verse 15 down to verse 22. I'm still praying in the past few days. Lord, unsa man gyud ang akong iwali. Today is the first Wednesday and I want all of us to remember the word of God, and gusto nako nga kitang tanan panalanginan ta sa Ginoo for the year 2025. Walay ni isa nga dili gustong panalanginan sa Ginoo. And tonight when we say panalangin, I'm not just referring to money, not referring to material things, but I'm referring to that all aspects atong Kristohanong kinabuhi, espirituhanong bahin, ang atong pamilya, both the things nga mapalit og kwarta o mga butang nga dili mapalit og kwarta. And believe you me, kung dugay na kang Kristohano, kinahanglan makasabot ka niini nga ang tinuod nga panalangin, ang panalangin nga dili mapalit og kwarta. Like for example, kanang atong mga anak nga nagtinarong, nahumag-eskwela, panalangin na nga di mapalit og kwarta. Kanang maayong relasyon sa panimalay, sa magtiayon, di gyud na mapalit og kwarta. Maskin pag unsa pa kadaghag kwarta, kanyo imagine Jeff Bezos, Bill Gates, mga bilyonaryo pero nagbulag. Kita pang way kwarta, di pa ta magbulag. Di ba no? Pero salamat nga bahalag wala tayong mga kwarta. Bahalag saging basta labing. Bahalag munggos basta ang gugma timos. Grabe. Mag-unsa man ang adobo kung pirming maglagubo. Mga butang nga di mapalit og kwarta. And so tonight, I'm gonna speak on a message entitled, How to Start the Year 2025. Genesis 8, verse 15 to verse number 22. Atong pagadunganon sa pagbasa. Genesis 8, verses 15 to verse number 22. Just bear with me. Murag lain akong tingog paminaw kay I'm not really feeling well. Pero by the grace of God, I can still preach tonight. Verse 15, atong dunganon. Go. And God spake unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou and thy wife, and thy sons wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful and multiply upon the earth. 18. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. 19. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth after their kinds, went forth out of the ark. 20. And Noah builded the altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and summer and winter, and day and night shall not cease. How to start the year 2025. Father, thank you sa imong pulong. We believe, Lord, that the story of Noah is a real story. It is a real life event. And Lord, tonight I pray nga pinaagi niini, we will learn something among balonon sa pagsugod sa tuig 2025. May you speak to us, dear Holy Spirit. Use me, use my mouth to deliver your truth sa imong mga katawhan karon. And Lord, I pray nga ikaw makipagstorya through a still small voice sa among hunahuna o kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong. Pasaylo amin sa mga sala nga nabuhat sa mga tubangan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. 1959, the year nga natawa ang akong father. 1959 at Uzengeli, Turkey. Army Captain Ilhan Durupinar flies an aerial reconnaissance missions for NATO. Samtang galupad sa aeroplano mga kaigsuunan and mapping out the map in Europe,
The captain on his routine flight, naa siya'y nakitaan nga something, a strange on the middle of nowhere. An unusual formation among the rocks in the mountain. Doon na siya nakitaan. Og mo niya yung nakitaan. Next slide, please. He saw this thing right above, kay daghan man na nga mga bungtod kanang Ararat Mountains. That's why it's called mountains, because Mount Ararat is not just one mount. Daghan nga mga bungtod. And this particular photograph was seen on Turkey, and that is where the mountains of Ararat can be found. An unusual formation, and after the photograph film of that spot was developed, mo na dayon ni ang resulta. The captain is surprised to see what appears to be the remains of a large ship. Sa ibabaw, muragamay kay sa tanawon, pero next slide please. Let's look on the, ingon ana siya kadako. Imagine ang tao, gamay kay sa katanan. And after this one, it exploded. Daghan na rin kay mga archaeologists nga nagtuo sa Bible. I think we found the remains of a Noah's Ark. So this is now an ongoing debate between the people nga dili mo tuog Bible ug sa mga Kristohanon nga nagtuo sa Noah's sa global flood, or as what the whole world usually uses the line is the Great Deluge. That's the global flood. And pagsugod ani mga kaigsuonan, daghan na dayon kay mga statements sa mga tao nga di mo to Ginoo, dili na mao ang flood, dili na mao ang amount. It's just a rock, batura na nga dako kay nga nang slide dayon napurma og ingon ana. And then ingon sila dili na tinuod ang Noah's Ark kay how come imposible kaayo nga si Noah ray magbuhat og iyang pamilya sa arka nga dako kaayo sa katanan. Where would they get the wood? Where would they get the material? Usay gamiton? How could Noah gathered all the animals? Wala ba puthaw sa unang panahon. Unsaon pagtapok ang leon? Can you imagine ang leon ato nga time? Og ang unggoy gatapad? Diba? Gitapok ni Noah tanang mga hayop. Imposible kaayo ang pagpakaon palangdaan sa mga hayop sa sulod sa arka, dili na makaya. Ang paghugas pa lang sa mga tae sa mga hayop, dili na makaya. That's why they said it is impossible. But I tell you tonight, I believe with all my heart that the story of Noah is a real story. Because simply, God said it is real. And by believing that the ark, the story of Noah's Ark is real, or the story of Noah's Ark is not true, it's like trying to tell to the Lord Jesus Christ that He is not true. Because in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus Christ used the story of Noah to talk about the last days. Muna atong mahisgutan nato na unya. So kung gigamit ni Jesus Christ ang storya nga si Noah, mao ni ang nahitabo sa unang panahon. Unya kung si Kristo anak sa Dios gikan sa langit, unya kung si Kristo dili siya bakakon, then the story of Noah is more than a myth and a legend. It is a real story. It is something that truly exists. All these stories around the world, Afrikano, Amerikano, Kanadyano, Natibo, tanan nga naa sa mga bungtod, they all have stories of flood. Lunop sa tibuok kalibutan. And why? Because the whole world experienced this global flood. It is not a regional flood. It is a global flood. I'm excited because
sa documentation I was watching earlier, wala pa sila gitugtan sa gobyerno nga kaloto na kanang yuta ba? But can you imagine, and this is very exciting because gimeasure nila ang tumoy o ang katapusan o ang width niya parihas gyud sa sukod sa giingon sa Bible sa Genesis chapter number 5. Dool ana nga lugar dunay nakit-an nila nga gitawag og dog stone, D-O-U-G. And that stone, it's called a dog stone because sa ibabaw sa stone na ay buslot. Buslot. O kana nga mga bato, mga kaigsunan, makita ra nimo na sila duol sa dagat, duol sa suba. Kay kanang dog stone, mo na diha ihikot para ang barko, Brother Bubong, sa unang panahon, mura siya stabilizer siya. Para ang barko mag-steady siya. So katong bato mo ito'y magbitay. And here is now the question, because diha sa bungtod, sa tanang bungtod, imagine na bungtod sa tanang bungtod, nganong na ay dog stone, nga dagko kaayo. And the scholars could not answer because walay suba, layo sa dagat, layo sa suba. Pero nga nung naamay ingon ana nga, ang mugamit raman og ingon ato, mga barko raman. I am now waiting kung unsay resulta sa ilahang application for excavation ana nga dapit. But after dili man nila makalot, so what happened is that they use a high-tech kanang radar nga nasa ilalom. Mura siyang x-ray nga machine nga dako kaayo nga makita nung say nasa ilawom sa yuta. And initially, ang ilang nakita, nasa lang mga nakita nga mga right angle, nga mga porma sa ilawom. Maybe it's a compartment, I do not know. But regardless kung Noah's Ark ba na nga remnant or not, ang pulong sa Ginoo dili mamakak. Ug ang storya nga ang kalibutan gilunop, ug ang storya nga dunay Noah nga giluwas sa Ginoo kauban sa tibuok pamilya, it is not a myth, it is a real story. And praise the Lord for this one man, together with his whole family, nga ning sunod sa Ginoo. They were able to get saved. They were able to rescue animals. They were able to rescue their families. And now, in our text, Genesis chapter number 8, verses 15 to 22 talks about the event nga ninggawas sa sila sa arka ni Noah. And I'm giving you this introduction so that you would understand that when we read the Bible and when we read names and when we read places, it is not a joke. It is a real place. It is a real event. It is a real place with a real people. And ayaw gyud pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Ayaw gyud pagduha-duha sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo, it is so accurate that it can foretell what will happen in the future. First of all, the first thing that we see in the life of Noah as they start living, sila na lang ang tao sa tibuok kalibutan, sila na ang bagong Adan og Iba, sila na po nag-reproduce sa tibuok kalibutan. First of all, as they went out into the ark, first of all, we see the obedience of Noah and his whole family. The Bible says in verses 15 down to verse number 18, and God spake unto Noah. What did God say to Noah? Go forth of the ark, thou and thy wife and thy sons and thy sons' wives with thee. The Bible says that Noah obeyed the voice of God from the start, from the beginning, sa pagbuhat, pagtawag sa Ginoo ni Noah, sa pagbuhat sa arka,
until the end of the flood, and now ning uga na ang yuta, and now gipagawas sila sa Ginoo. God gave them direction to go out of the ark, and the Bible says that Noah patiently obeyed God. Ning sunod siya sa Ginoo uban sa iyang taas nga pagpailob. Mga kaigsoon, listen to me. We must be obedient to the Word of God for this year 2025 tungod kay ang panalangin nato sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong trabaho, sa atong negosyo, walay lain nga sugdanan sa panalangin, walay lain nga basihan sa pagpanalangin sa Ginoo kundi ang iyang pulong kung atong sundon or dili. It depends on you, it depends on us if we are going to obey God or disobey God. Obedience requires patience. Dili biya sa tanang na yung panahon nga mo-obey ka sa Ginoo, maabot din ang panalangin. Dili tanang panahon nga nag-ampok ka, tubagon din sa Ginoo ang imong gipangayo. Do you know how important patience is in Christian life? Noah was very patient in building the ark. Can you imagine the time, the years went by building the ark? Unsa kadako ang ark ayong gibuhat, maghakot pagkahoy, walay machine, mano-mano, pagputol palang daan, perting kapuya, unya magwali pagyud siya sa pulong sa Ginoo, and he waited many years in building the ark. Ning sulod sila sa arka, 1 year kapin silang gatuya-tuya, gapaabot ra gyud si Noah sa Ginoo, and now ning hunong na ang arka. Now ning tugpa na ang arka sa yuta, pero wala gyud naguna-una si Noah og gawas. Nagtagad siya sa tingog sa Ginoo. And God spake to Noah, "Go forth of the ark." Wala ning gawa si Noah sa arka niya without God's word of confirmation. Listen to me. For this year 2025, pagbato ng pailob sa imong Kristohanong kinabuhi. Ayaw pagdahom nga tanan nimong gitinguha makuha nimo dayon. Ayaw pagdahom nga human nimong obey, musunod na dayon ang tanan-tanan, and that's the mistake. We fail. We get discouraged because we expect things to be like this, but no, kinahanglag pailob ang Kristohanong kinabuhi. Have patience in obedience. Una sa tanan, we see that Noah obeyed, and what happened to his family was that they all got saved. When Noah obeyed, he and his whole family got saved. The ark here is a picture of salvation in the Lord Jesus Christ. And there are many things nga nung makaingunta nga ang arka ni Noah is a picture of salvation tungod kay mga kaigsunan, obviously, ang nagluwas nila ang arka. O kanang arka, mga kaigsunan, naghulagway na sa kaluwasan. Ikaduha, ingon ang pulong sa Ginoo, ang arka ni Noah, how many of you can answer tonight? Pila ka buok portahan sa arka ni Noah? Pila ka buok portahan sa arka ni Noah? Isay mo ingon diri og duha, taas ka mo. Pastor, duha ka buok portahan. Duha, tulo. Kisay mo ingon tulo. Kisay mo ingon isa. Kisay mo ingon walay portahan. Isara. Kay ang dalan padulog langit, isara si Jesus Christ. Ang nagsirado sa arka, ang Ginoo ang nagsirado sa arka, not Noah. That is why ang iyang mga amigo higala parinting nga wala nito sa pulong sa Ginoo. Noah, bring me! But Noah could not open because it was God who closed the door. When God closes the door, I tell you, kung ang tao mamatay na, wala na'y paaging ang tao mahawas pagikan sa imperno. In other words, tonight, we must obey the Lord in salvation. Obey the Lord in salvation. You need to be saved today. I hope tonight, nga tinuod kang luwas. Ayaw gyud pag-assume nga luwas ka.
if you are not truly saved, settle that this year. Be sure that you are saved. Sigurado agyud nga luwas ka. Ang kuyaw og abi nimo luwas ka. Abi ginakog luwas ko ba? Kanta-kanta pa ka diri, kanta-kanta pa ka sa choir, lingkod pa ka diha, kataw-katawa pa ka. Unya, dili di ay kaluwas. Hello? Sigurado nga luwas ka. Sigurado nga nakay balaang espiritu. Sigurado nga naa si Kristo sa imong kasing-kasing. You know, if you are truly saved, you will know that you are saved. You will know that you are saved. Pero kung dili gani kaluwas, ang tao nga dili luwas, wala gyud na siya kaba magbuhat og dili maayo. Ngano man, wala may balang espiritu nga may magbadlong sa iyang kinabuhi. Pero kung naa kay balang espiritu, mahadlok ka kung magbinuang ka. Mahadlok ka kung doon na kay buhaton nga dili insakto. Mahadlok ka, makafeel ka nga layo na ka sa Ginoo. And the Holy Spirit will give enlightenment sa imong kinabuhi. What to do with your Christian life? Be saved today. The second thing is that Noah was safe in the ark. When he obeyed the Lord, it was his own safety and for his family. There is no safety in sin. There is no safety in doing that which is not right before God. But safety is found when we obey the word of God. The Bible says in Hebrews 11, verse 24 to 25, that the pleasures of sin is just for a season. Kadyot lang ang sala i-enjoy sa tao. Kung ang tao magbisyo, kadyot lang na. Kung ang tao mag-enjoy og inom, kadyot ra na. Kung ang tao mamayi, manglaki, kadyot ra na. Kung ang tao mosunod og drugs, kadyot ra ang kalipay. But ang pag-antos o kagulanan, iyang balonon sa tibuok kinabuhi. Sunda ang Ginoo kay naa ang seguridad sa pagsunod sa Dios. Noah was safe in the ark because Noah was obedient to God. Not only that, but also we see that Noah's days are parallel to the last days. Ang panahon sa time ni Noah, ang adlaw ni Noah, mga kaigsuonan, gihulagway sa katapusan nga adlaw. Luke chapter 17, verse 26 to 27, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. What happened? They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. So this is now the picture. Ang panahon ni Noah is like what will happen in the last days in our time. The time of Noah is just like what is our time today. Now, here is the parallelism. Una sa tanan. In the time of Noah, there was a population explosion. Genesis chapter 6, verse number 1, ingon ng Bible. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. So sa time ni Noah, nanaghan ang mga tao, and sa atong time karon, nanaghan ang mga tao. Between the years, something like 1990 until this year, grabe ang pagsaka sa populasyon sa tibuok kalibutan. And now we are now around 8 billion people. Kay kugihan kaayo ang Pilipino. Karon pila na ang populasyon sa Pilipinas. Tumiagi 200 million to abot lang pila na kaya karon. Maskin pagdaghang nangamatay itong COVID, gamay ra kay ito nga nakuha sa populasyon sa tibuok kalibutan. Not only the population explosion, but we also see the moral corruption of every people. In Genesis chapter 6, verse number 5, the Bible says, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
the morality also of the people, the world today are corrupted because of sin. They don't know if they are boy or girl. Do you know that you are a boy? Lalaki, kabalo ba ka nga lalaki ka? Babae, kabalo ba ka nga babae ka? Because there are some people, they do not know if they are a boy or a girl. We are now living in a society where rampant na kayo na, o sakit pa manandungon nga, it also happens to the family of the believers. Ug na yung mga Kristohanon nga, ang ilang mga anak bayot. I cannot imagine how to handle that kind of problem in the family. Na, daghan karon sa mga Kristohanos, di ba, kalibutan, ang ilang mga anak bayot, ilang mga anak tumboy. Maunang, kung lalaki imong anak, padulaag yun nag-basketball diretso, ha? Morality. Karon ang eleksyon, dili na pa maayuhay, pakaalamay, pakwartahay ng eleksyon ron. Say amen if you agree with me. Munang wagay lami diri sa Pilipinas ang panggobyerno. Tigyong sa muka. Mag-ilog pagka-barangay, kapitan, magpinatianay. Kay imagine na sa barangay palangdaan, maka-voucher og 200,000. Imagine na. Barangay level, unsa na lang kanang nasa ibabaw. Sakit kay pamalandungon, unya dagko kay tagbayad sa buhis. Amen. Ang dili, according to some people that I know, ang maapektuhan man gyud sa korupsyon ang mga tao nga nay panginabuhi. Kani ang mga low income people nga mga dili taxable di kay sila maapektuhan, pero luoy ang dagko gibayran nga tax. Unya mga proyekto nga tama na day sa billboard wala day nahitabo. Ang papa ripon ang iyang anak. I mean, the society right now is crumbling. It's like in the days of Noah. Not only the moral corruption, but violence, killing everywhere. Last week ba to? Katong dunay patay nga nasa sulod sa D-Max. D-Max to, Brother Bubong, no? Sa San Jose? Ha? Estrada. Nasa sulod sa Estrada. Patayng lawas sa tao nasa sulod. Patay diri, patay dito. Expansion of arts and industry. Genesis chapter 4, 16 to 22. And what is happening in the world right now? Hala, tuko diri, tuko dito, diri. Dali ra kayo ang pagpatukod og mga building. Salamat sa negosyo nilang Brother Bubong, no? But it's part of the prophecy. Lack of conscience. Genesis chapter 4 verses 23 to 24, murder. Wala na'y konsensya ang mga tao. Tag-iya og resort diya sa Bumba, giluba-luba sa iyang kaugalingong live-in partner. 5 kasaksak sa lawas diri. And last but not the least is during the days of Noah, gamay na lang kaayo ang nagbarog sa kamatuoran. The true believers are now in minority. And that is what happened in Genesis chapter 6 verse 8 to 10. Ang tanang mga tao dautan, pero salamat nga dunay Noah ug ang iyang pamilya. Verse number 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse number 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God, and the whole earth was corrupt
But Noah was the one minority nga nagpabilin nga faithful sa Ginoo. Let me encourage you tonight, mga kaigsunan, maski gamay na lang ang nag-faithful, mag-faithful ta sa Ginoo. Bahala gamay na lang ta. Bahala gamay na lang ang nagtinarong. Bahala gamay na lang ang honest. Bahala gamay na lang ang dili. Kabalo, mamakak, mangawat. Be honest. Be faithful. Because in the Bible, dili daghan ang tinud-anay nga naglagad sa Ginoo. In the land of Babylon only Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego ang nag-faithful. Where are the other Jews? Kay gamay ra gyud. Kay ang Kristohanon o ang usay ang Kristohanon balimbing. Mura pag politiko kung asa diri pud siya. Ya pagkuman ana pud diri na pud siya. Ang Kristohanon mo barog ta sa kamatuoran. That's the parallelism. And now mga kaigsunan, we are now living on the edge of the last days. It is urgent that we pray for an obedient heart. Do not fulfill the last days sa atong mga tagsatag sa kakinabuhi. We need to be obedient to God. And then we also see that the days of Noah were also the days of winning souls to the Lord. The Bible says in 2 Peter chapter 2 verse number 5, Noah was called a preacher of righteousness. This is where we get the idea that while Noah was building the ark, hala, dukduk siri, gabas diri. At the same time, wali sa pulong sa Ginoo, share sa pulong sa Ginoo. Ingon si Noah na ay lonop, na ay ulan, na ay lonop, lunupan sa Ginoo. Mga matay tang tanan, ani mo sa arka nga akong gibuhat, tabangi ko sa arka nga akong gibuhat. And Noah was like a foolish, buang-buang nga tao. O karon imusultian ng tao nga dunay Kristo, katawaan ka sa mga tao. Kung imusultian ng tao nga dunay langit, katawaan ka sa mga tao. Sultian nimo ang tao nga dunay impierno, katawaan ka sa mga tao. People will mock you when you talk about the Bible. The Bible is just a myth. Could it be mo na hinungdan nga nung ma-discourage tag soul winning? Kaya walay mutuo nimo nga nag-share sa gospel. Mga kaigsunan, let's be obedient in the Great Commission. Even in the days of Noah, the people did not believe. Even in the time of Paul, this year I was ending in the book of Acts, and in Acts chapter number 28, Paul was preaching. Tuwa na siya sa Roma, gawali sa Apostol Pablo, ingon ang pulong sa Ginoo. Sa katapusan nga chapter, daghan ang wala ning tuo sa iyang wali. And he quoted the book of Isaiah, nga ang mga tao naminaw, pero ang ilang mga dalunggan, bungol. Kung sa time ni Noah, walay naminaw. Kung sa time ni Apostle Paul, walay naminaw. Kung karon walay naminaw nato, pero nagpadayon sila, ug wali, kita sa dili mag-undang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Don't get discouraged. Share the gospel. Tell the people about the Lord Jesus Christ. Tell the people that Jesus Christ is the Savior. Let's continue to obey the Great Commission. It is my desire for this year 2025 nga ang mga tao sa Faith Bible Baptist Church, we will become soul-winning, mission-minded church. Nga we'll have so many activities for this year, 2025. And I pray nga mo apil ta o cooperate o participate pagpangimbitar og mga bisita sa church aron sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Unsa pa man imong ikaulaw na natay signage sa ubos, ang ang auditorium nato presentable, ang atong mga CR sa ubos presentable. Unsa pa may atong ikaulaw? Ang atong mensahe nga iwali, tinuod, makaluwas si Jesus Christ. We preach the Bible and not the other Bible. All the more reason that we ought to obey the Lord in the Great Commission. Number 2, we also see not only the obedience of Noah, but we also see the altar of Noah. Verse number 20, Genesis chapter number 8, verse number 20, the Bible says, And Noah builded an altar unto the Lord.
And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. The word altar there is the first time in the Bible nga gimension ang pulo nga altar. This is the first time where the word altar is mentioned. And the building of the altar, katong nagbuhat silang altar si Noah, dayon naghalad siya sa Ginoo, nakipagstorya siya sa Ginoo. The building of the altar is a powerful picture of Noah's spiritual walk with God. Nga, makita nimo si Noah ba nga, sa iyang kinabuhi, nakapahimuot siya sa Ginoo, nahimuot ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga, siya lang og iyang pamilya ang naluwas sa arka, gipili siya sa Ginoo tungod kay sa kinabuhi ni Noah mga kaigsunan, naglakaw siya nga matarong og mahadlokon diha sa Dios. Noah builded an altar, and that is his spiritual walk with God. He built that altar to pray to God, to communicate to God. He also built that altar to worship the Lord, to praise the Lord, to thank the Lord. Lord, salamat nga sa tanang tao sa tibuok kalibutan, kami ang akong pamilya, Lord, imong giluwas. Lord, we do not deserve this, pero salamat, Lord, nga imong giluwas. Daghan karon sa mga Kristohanon o kulang og altar sa ilahang kinabuhi. Kinabuhi ta, walay ampo-ampo. Magkinabuhi ang Kristohanon nga walay basa-basag Bible. How many times we are all guilty of this? That we lack this spiritual altar. Don't you realize tonight that we get our strength from day to day when we worship the Lord in this word, in prayer, in song, in praise, in the things that we do that honors the Lord? Listen to me tonight. And this is my challenge to all of us karong gabi. Start building your altar for this year 2025. Start building your altar in the year 2025. Start building your prayer life. Start building your daily walk with God. Pray sincerely. Depend on God. Rely on God. Talk to God. Make Him your greatest friend. One day, Billy Graham was asked by usa ka tawo nga na-discourage sa pagpangalagad sa Ginoo. A discouraged Christian came to him and he said, Dr. Billy Graham, I am discouraged. Unsa akong buhaton? You know what Billy Graham said? He asked that Christian a question. Are you praying faithfully to the Lord? Are you reading your Bible every day? O daghan kaayong mga butang nga nahitabo sa tong kinabuhi nga mga problema nga ihatag sa Ginoo nato kay nganuman basin wala na tay ampo-ampo ug wala na tay basa-basag Bible. Basin na sobraan na kay tagsalig sa tong kaugalingon natong kusog, wala na ta nagsalig sa kusog sa Ginoo pinaagi sa pagampo. One day, Dr. Billy Graham was together with sa payag edad na to. Teenager pa siya. Usa giadto nila ang lugar ni John Wesley. John Wesley was a famous evangelist in the year 1800s. O gidala ni ang mga estudyante, mga bata dito sa iyang kwarto. Dito sa ibabaw. O dito sa kwarto ni John Wesley, doon ay portion dito sa kanang salog ba? Salog nga lahi siya sa uban nga salog kay naa siya duha ka marka nga kana bitong
maklaro gid nimo ba nga dadto ang tuhod, magluhod, magampo ana ba? And the tour guide said, this is the room of John Wesley. And that portion of the floor kanang inyong nakita, diha John Wesley magampo sa Ginoo. Pagpanguli na nila, pag-ihap sa tour guide sa tanan nga ning bisita, kulangan og isa. Pag adto niya, gisakan niyang balik sa kwarto. Tuwada to si Billy Graham nagluhod ng ampo. And silently naminaw ang tour guide and Billy Graham said, Lord, do it again. Kung unsay imong gibuhat ni John Wesley, do it again. Do it again. And that was the beginning of the preaching ministry of during the 10th revival. Daghan kay mga taong maminaw sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, ayaw pag kinabuhi nga wa kay ampo-ampo, eh. Amen? Ayaw lagsugot nga trabaho ka, lakaw ka diretso, way ampo-ampo, way basa-basag Biblia. And what's the problem? Magtiayon, magsigig away, nga naman, way basa-basag Bible, way ampo-ampo. Mga igsuon, mag-away, sulod sa panimalay, magsigig away, way basa-basag Bible, way ampo-ampo. Ang mga trabaho, samok, di takabaloon sa atong angay nga buhaton, we easily get hurt, we easily get offended, we easily offend other people, other Christians. Wa gihapon na usab ang batasan, ang kinaiya, maot lang gihapon kayo. Why? Kulang tag-ampo og basa sa pulong sa Ginoo. Di gyud tama usab kung dili nato punon ang atong kunahuna o kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. As difficult as it is, listen to me, kinahanglan gyud wala gyud shortcut sa Kristohanong kinabuhi para padalanginan ka sa Ginoo. Wa ako kakita Kristohanon nga gibutang sa Ginoo sa ibabaw nga wala nagampo ug wala nagbasa sa iyang Biblia. I asked Dr. Brother Bubong, anak ko, siya nga, by alas 4 bay sa kadlawon, mumata namin ni Doktor, ang dami mig inini tubig. Kay magdungan mig ampo, tama na nagbuntag. Kita, ambot na lang. Di ta makaunaw nag-ampo, hangto di ta hapit mabangga des dalan. Hello? Kano sa aman ta magtininuod sa tong pag-ampo sa Ginoo? Kano sa aman ta magtininuod sa tong prayer life? Mga kaigsunan, pray, depend on God. Salig sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, pagdepende sa Ginoo, istoryahi ang Ginoo, be faithful in church, be faithful in church gatherings. Ayaw kalimot nga natay simba Wednesday night. Ayaw kalimot nga natay Friday night prayer meeting. Ayaw kalimot nga na ay Sunday afternoon. God longs for that altar sa imong kinabuhi. 1 Thessalonians 5:17 it says, pray without ceasing. Ayaw og hunong sa pag-ampo. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. When are you going to build that altar in your life? When are you going to start serious in prayer? In Bible reading? Kung makako kag-scroll sa Facebook og isa ka oras, anong dili man ta makabasa sa Biblia maski kadyot lang kaayo? Why, oh why? Kung makaspenta sa itong mga barkada, kataw-katawas, turasturya, o halos katunga sa adlaw,
Di ta kahatag og panahon sa Ginoo sa pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Your success for this year 2025 depends on the altar nga imong buhaton sa Ginoo karong tuiga. And I tell you tonight, ang tinuod nga success dili ma-measure sa kwarta. Dili pasabot nga daghan ang tawo og bahandi aning kalibutan na successful siya. Dili biya tanang taong daghag bahandi malipayon. Dili tanang daghag bahandi nagsunod sa Ginoo. But your blessing this year will depend on how serious you are in your prayer life. How serious you are in your Bible reading. Ako tikang hagiton this year, humana og basa ang imong Biblia from cover to cover. Basahin mong Biblia. Balik na og basa sa Bible. Balik na ta og ampo sa Ginoo. Ayaw na pagtagad nga kwaon sa Ginoo ang tanan para makarealize ka nga importante ang Ginoo sa kinabuhi nato. Ayaw pagtagad nga kwaon ang tanan nga naa nimo, magtagad pa ka, young people, gasalig ka kay imong ginikanan na ay salapi, unya wala kay tawag-tawag sa Ginoo. Ayaw pagtagad nga kwaon sa Ginoo imong ginikanan para makarealize ka nga kinahanglan ka Ginoo. Realize that the altar is important in your life. Do not build an altar because you are a pastor. Do not build an altar because you are there, you are here, you are na ako'y ministry, na ako'y dapat kuan ko kay na ako'y mga tao nga ginulan. No, build an altar because you are a child of God. Kay tinuod ka nga luwas. And number 3 and the last, we see not only the altar but we see the promise. What is the promise in verses 21 to 22? Niingon ang Ginoo, Noah, I will not anymore flood or kill the whole world with a flood, just like this. But instead, ingon ang pulong sa Ginoo. Genesis chapter 8, as we close. Genesis chapter 8, verses 21 to verse number 22. The Bible says, and the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. And if you can still remember, unsa to ang covenant sa Ginoo ug sa mga tao nga ato makita karon nga nagpamatuod nga dili nalunopon sa Ginoo ang kalibutan, ang rainbow. And every time you see that rainbow, it is a promise of the Lord. Nga dili nalunopon sa Ginoo ang tibuok kalibutan. But instead, ingon ng Bible, while the earth remaineth, seed time, harvest, cold, heat, summer, winter, day and night shall not cease. That despite of man's wickedness, ningon ng Ginoo, magpadayon ang kalibutan og tuyok, magpadayon ang season, magpadayon ang economical cycle, magpadayon ang day og ang adlaw og ang gabi. And from the day of Noah until today, January 1, 2025, wala pagyapon lunopi sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Why? Makasalig ka sa saad sa Ginoo. Tonight, listen to me. As we close, you know why God would always want us to read His Word? Kabalo ka nganong maningkamot ang Satanas nga dili ka mobasag Bible. Kapuyan ka, patapulan ka sa yawa, bisihon ka sa yawa, dili nimo batigag priority ang pulong sa Ginoo. Kabalo ka ngano tungod kay diri mo gud sa pulong sa Ginoo, diri ka makadungog makakita sa saad sa Ginoo. Diri ka makahinumdom sa saad sa Ginoo. Kabalo ka nganong effective kaayo ang camp tungod kay sa camp masintro ang mga young people sa pulong sa Ginoo. And when we have the Word of God, we will have the precious promises of God. And I tell you tonight as we close, ingon ang Bible in Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Let's read together. The verse will be on the screen. Verse 23. Ingon ang pulong sa Ginoo. Everybody read. Hebrews. Hebrews 10:23. Ingon ang pulong sa Ginoo. Let us hold fast the profession of our faith without wavering.
For He is faithful that promised. I do not know about you tonight, but kabalo ka sa akong kinabuhi. Until today, God is still faithful. I do not know about you. Maybe na mga unanswered prayer. Maybe na mga namatyan ka. Just like what happened to our family. Siguro, perti na mga pag-ampo nga wa gitubag. Ako siguro, Lord, tigay pagtaas nga kinabuhi akong papa. Lord, tigay pagtaas nga kinabuhi akong papa. The other day, December 31, I met the brother of my classmate, nga manager sa NISA. Nangutan ako, Sir, kumusta ang imong mama, sir? Nga na'y cancer, nga na'y tumor diri sa iyahang tinae niya, nga kinahanglan kwaon. Kabalo ka na 7 cycles, 7 sessions na sa chemotherapy. Ang iyang mama, she's doing okay. I don't understand that. I don't understand what's so different with my father and that woman nga Katoliko nga di mo tuog. There may be an answered prayer. There may be some problems nga dili nimo masabtan, but at the end you will realize that God is faithful. Muna nga kinahanglan makasabot ta nga ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga puno sa iyang saad para na nato. It is for us. That is why do not doubt the promise of God. Every time you open your Bible, you are reading the promises of the Lord sa imong kinabuhi. What's the point? Sige, tagbit-bit og Biblia. Dili man din nato ni i-apply sa itong kinabuhi. What's the point nga magbit-bit-bit tag Bible? Nga, ang Bible man dili man din para nato. Why would God preserve His Word until today? Sa kadaghang librong pwedeng mapapa sa tibuok kalibutan, ang Bible ra ang nagpabilin hangtod karon. Why? Because the Bible is filled with the precious promises of God. And that precious promises is for you and me. Kung dunay magmadaugon nga Kristohanon, kung dunay tao nga panalanginan magmadaugon, kung dunay pamilya nga magmadaugon, kung dunay Kristohanon nga ibutang sa taas, ikaw na ug ako kay mga anak ta sa Ginoo. Dili unta iwit ang Kristohanon. Kristohanon na agyud unta sa ibabaw kay gamiton ta sa Ginoo. Pero ang problema, wala ta naghawid sa saad sa Ginoo. The promise of the Lord until today is still a reliable promise. Tonight, as we start this year 2025, fill your mind with the promises of God. Are you saved? Ang Ginoo nagsaad nimo og langit. Are you saved? Ingon ang Ginoo, dili ka niya biyaan ni istalikdan. Listen to me. Start your 25 with a biblical principle. Tungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed. No one looking around. As the piano plays softly, will you say, Lord, help me to be obedient to you this year 2025? Lord, nga mosunod ko nimo. I'm gonna obey you and follow you. I'm gonna build my altar this year. I'm gonna pray. I'm gonna read my Bible faithfully. I'm gonna pray faithfully. I'm gonna come to church faithfully. I'm gonna fill my mind with your promises. Asa ka naglingkod karon, will you kneel down and talk sincerely to the Lord and say, Lord, from now on, I will remember your truths sa akong kinabuhi. I tell you tonight,
God wants to bless you. Di gyud ang Ginoo dalo nga mo panalangin. But the problem is, our altars are not built. Wala tayo obedience sa Ginoo. Gusto nato kita rin masunod, di ta gusto mo sunod sa Ginoo. Do not doubt the promise of God. For with God, nothing shall be impossible. Though it seems impossible, believe. Lord, thank you sa imong pulong. Salamat sa mga Kristohanon nga naadiri karon sa imong balay tigumanan to pray, to start our 2025 right. And Lord, I pray nga ikaw maghahatag kanamo karong gabion na o kalipay sa among mga kasing-kasing. Liguna, Ginoo, ang among mga Kristohanong kinabuhi. For this year 2025, we do not know what comes to us. We do not know what lies ahead. We do not know the blessings, even the problems nga among masagubangan karon. We do not know. But Lord, tabangi mi nga faithful mi nga magpray nimo, magbasa sa among Biblia, minaw sa